What's up, KG? At welcome back sa ating channel. So, ngayong araw na to, pag-uusapan natin yung tungkol sa stablecoin. Stablecoin ha? Kapag narinig natin yung salitang stablecoin, ano agad yung pumapasok sa isip natin? Safe? Yun nga, stable? Hindi gaanong gumagalaw yung presyo? Pero paano kung sabihin ko may isang stablecoin na ang target price ay $1 dapat? Dapat 1:1 yan, no? Pero sa loob lang ng maikling panahon, bumagsak ito ng halos zero. Grabe. Hindi Bitcoin, hindi meme coin. Hindi bagong altcoin ito, stablecoin mismo. At ito yung pag-uusapan natin ngayon. Paano ito nangyari? Ano ang Oracle attack? Bakit kahit stablecoin ay pwedeng mawala ang halos lahat ng value nito? At syempre, higit sa lahat, ano yung dapat gawin natin as a beginner para hindi tayo maging susunod na biktima nito? So, simulan natin, no? Basahin muna natin yung post ng Coin Bureau. Shoutout sa Coin Bureau, no? Just in a $1 stablecoin crash to nearly zero after a nearly $1 million exploit, no? So manipis lang ito pagdating sa market, pero makikita natin yung difference talaga, no? So balance coin meant to hold $1 value using Bitcoin backed collateral. Crash more than 99% to around 0.0014. Grabe. Slowmy said that the attacker fed the protocol's oracle on extremely low BTC price, triggering liquidation of bolts. The attacker then seized the collateral and converted it into about $912,000 in profit. BLC, so yun yung pangalan ng niya, no, stablecoin. BLC now trades at 0.0075, valuing the entire $3.51 million circulating supply for just $2,570. Grabe. No, lagapak talaga, men. Sobra yung bagsak niya. Stablecoin, so ano na naman, no? So nakikita na naman natin ganito yung mga nangyari dati, yung FTX, no? Yung kanilang stablecoin din na depeg, no? So ngayon naman, ito naman yung pero ano to, sabi ko nga, manipis pa kung tatawagin, no? Maliit lang na value ito, no? $1 million, wala lang ito sa market, pero nakikita natin. So yung ang project na to, tinatawag na balance coin. Grabe yung balance niya, no? O BLC coin. Isa itong Bitcoin backed stablecoin, no? Ibig sabihin, yung layunin nito ay matatigil talaga na malapit sa $1 yung halaga. Pero biglang bumagsak yung presyo nito no mahigit 99%. Halos mula sa halos $1, no, naging halos $0.001. Ibig sabihin, halos na nabura na yung value ng coin, no? Ang mas masakit pa diyan yung halos 912,000 profit yung kinita talaga nung attacker. So paano? Hindi siya basta nang-hack ng wallet, hindi rin siya nagnakaw ng private keys. Ang inatake niya yung mismong presyo na ginagamit ng protocol. So ano yung Oracle? So pag-usapan natin. Simple lang naman yung paliwanag. Isipin niyo yung blockchain ay parang isang estudyante na walang internet. Hindi niya alam ang totoong presyo ng Bitcoin. Hindi niya alam yung weather, hindi niya alam yung exchange rate. Kailangan niya ng isang tao na magsasabi ng impormasyon. Ang tawag doon ay Oracle. Yung Oracle yung nagsasabi na ang presyo ng Bitcoin ngayon ay ganito. Kapag mali yung impormasyon na binigay ng Oracle, mali rin yung magiging desisyon ng smart contract. At yun mismo yung nangyari. So, paano naisahan yung protocol? So, naipakita ng attacker sa protocol na sobrang baba ng presyo ng Bitcoin. Hindi totoong bumagsak yung Bitcoin pero nakita lang yung protocol ay mali, no? Dahil akalang system ay bumagsak yung presyo ng Bitcoin, automatic niya niliquidate yung maraming vault. Parang bangko na nag-cut loss, no? Nag-cut loss siya, parang bangko na biglang naniwala na wala nang halaga yung bahay na sinanla mo. Kaya kinuha niya na yung collateral. Pagkatapos, inangkin na ng attacker yung collateral. At convert ito sa mahigit kumulang na $912,000 sa loob lang ng maikling panahon. So bakit bumagsak yung stablecoin? Kapag nawala yung collateral, syempre mawawala na yung tiwala. Sa crypto kasi, trust ang pinaka-importante, pinakamalagang asset. Kapag natakot na yung mga investor, sabay-sabay sila nagbenta. Kapag maraming gusto magbenta pero walang gustong bumili, bumabagsak yung presyo. At doon nagsimula yung domino effect hanggang halos mawala na ng halaga yung coin. So, delikado bang stablecoin? Oo. At hindi. Depende kung anong klase. Marami kasing beginner na naniniwala na lahat ng stablecoin ay pare-pareho.
May iba't ibang uri ng stablecoin. So, merong fiat back, may crypto back, may algorithmic, may over-collateralized, may under-collateralized, at bawat isa ay may kanya-kanyang risk. So, hindi sapat na makita mo lang yung salitang stable, kailangan mo nang malaman ano yung sumusuporta rito. No, kailangan mo rin malaman saan nanggagaling yung peg, sino yung nag-audit, at paano gumagana yung protocol. Hindi ito yung unang natitipid, no? Sa kasaysayan ng crypto, maraming stablecoin na nagkakaroon ng problema. May tuluyang bumabagsak at bawat pangyayari may isang aral. Hindi porket stablecoin, wala ng risk. Ano ang dapat natin gawin? So una, huwag ilagay lahat ng pera sa isang stablecoin. Diversification pa rin. Kagaya kung gumagamit ako ng USDT and USDC. No? Dalawa, alamin kung paano gumagama ang stablecoin. No? Hindi sapat na may malaking APY. Hindi lang sapat na sikat yung sa social media. Basahin yung documentation. Unawain yung collateral. Pangatlo, kung napakalaki ng reward, magtanong kung saan muna ito nanggagaling. Sa crypto, madalas may mataas na reward. May mataas din ang risk. Pangapat, wag agad mapupomo. Maraming scam yung nagsisimula sa salitang limited time, guaranteed, risk-free. Sa totoong buhay, walang investment na walang risk. Para sa mga retail investor, kung maliit pa lang ang kapital, mas malaga ang preservation kaysa sa mabilis na tubo. Hindi mo kailangan sumugal sa bawat bagong protocol. Hindi mo kailangan muna palagi. Minsan, mas magandang mahuli kahit konti, no? Pero ligtas. Kapag may nakita kang protocol na hindi kilalang developers, walang audit, hindi malinaw yung oracle, hindi transparent yung mga reserves, napakataas ng yield, bago-bago pa lang, no? Mag-isip ka muna. Hindi ibig sabihin na scam agad yun, ha? Pero sapat na yun para maging maingat. So, paano ka makakaiwas? Siyempre, dapat huwag tayong umasa sa hype. Magbasa, mag-research, tingnan kung audited ba. Alamin kung ilang taon na yung protocol, basahin yung mga community feedback, huwag mag-invest ng pera hindi mo kaya mawala. At laging gumamit ng risk management. So, para sa akin, no, so pag-usapan naman natin yung konting nakakako lang, no. Hindi naman ito napapatunayan. So, isa lang ito parang theory para sa akin na mga nababasa ko rin sa crypto community. So, may mga nagsasabi na hindi lahat ng exploit ay simpleng hacking lang. May possibility na may mga kaso na may mga insider talaga na nakakaalam ng kahinaan ng protocol. No? O kaya naman, sinasadyang pabayaan ng security para magkaroon ng dahilan para i-reset yung project. May iba rin na naniniwala na ginagamit yung ganitong mga pangyayari upang ilipat yung liquidity papunta sa mas malaking stablecoin. Pero sa ngayon, syempre, wala pa namang ebidensya na sumusuporta sa mga theory ko na yun. Mas makabubuting hintayin talaga yung resulta ng opisyal na investigasyon kaysa basta maniwala sa mga haka-haka. So, ang pinakamalagang aral ngayon ay ito. Hindi porket may salitang stable, ay stable na talaga. Sa crypto, lahat ng project ay may risk. At ang pinakamagandang investment ay kaalaman. Kung mas naintindihan mo kung paano gumagana isang protocol, mas maliit yung possibility na mabiktima ka. Hindi natin kontrolado ang market, pero kontrolado natin ang ating disiplina. So, ayun lang. No? Kung may natutunan ka sa video na to, siyempre huwag kalimutang i-share sa iyong mga kaibigan upang mas marami ang maging aware sa mga ganitong uri ng panganib sa crypto. Maraming salamat sa inyong lahat, ma'am, sir. Saludo sa inyo at syempre magkita-kita lang tayo sa arena. Game on!